Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Pauna mensahe po ni Libra, Sacred Space. Ayan. So, Libra, maybe kailangan ninyo ngayon na magpahinga, kailangan ninyo na magnilay-nilay, magmuni-muni, mag-prayer mode, kaya iniimbitahan kayo ng universe dito na magkaroon kayo ng sacred space or for you to find the sacred space within you, no? Yung ganon. So, it's either you create a sacred space sa inyong living space sa bahay ninyo, sa opisina ninyo, kung merong space where you can sit and you can do some meditation or prayer mode or yung mag-breathing exercise man lang kayo, maaaring ganon ang ganap ng iba sa inyo or maybe yon ang suggestion sa inyo sa ngayon. It could also be possible, no, na yung sacred space na to is deep within you. You can access that anywhere you are, kahit nasa kotse kayo, kahit nasaan man kayo, no. You can access that sacred space sa sarili ninyo, no? Kaya kailangan ninyo siguro ngayon na magmuni-muni at magnilay-nilay because maybe kailangan ninyo dito na mag-reconnect sa sarili ninyo. Kailangan ninyo dito na makabalik kayo sa sentro ninyo, no? Wherein you will be able to feel that serenity, experience that tranquility and peace, no, na hinahanap ninyo. Kasi kung lagi lang kayong nasa trabaho, lagi kayong may ginagawa, lagi kayong preoccupied, hindi kayo makakapagpahinga. Hindi ninyo may experience, no, yung serenity, yung tranquility, kumbaga. Kaya kailangan paminsan ibibigay din ninyo yung time and space sa sarili ninyo so that you can recharge, no, so that you can get in touch with yourself. Kasi 'di ba, minsan kapag lagi tayong busy, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy yung mga ginagawa natin, kung ilang araw na dire-diretsong busy tayo, sometimes, at the end of the day, naiisip natin or nararamdaman natin na parang hindi ko na kilala ang sarili ko. Parang may disconnect na, no, between me and my soul, no? May mga ganon. So, what else for Libra? We have manifestation. Napakaganda naman. Libra, you are in a very powerful, high energetic frequency sa ngayon, at you have that extra power, no? You have that extra spiritual power to manifest whatever it is that you want to manifest in your life. So, napakaganda nito, Libra, kasi kung ano man yung mga dreams ninyo, ano man yung mga minimithi ninyo sa buhay, ano man yung mga goals ninyo, you have that extra power sa ngayon para madala ninyo yan sa inyong realidad, no? Sabi dito, your dreams have untold energy. Open the door and let them leave. Desire and belief are your power. So, napakaganda. Napakaganda. So, tignan natin. We have quest, be bold, and mighty forces will aid you. Take action, good luck favors the brave. Ayan. Parang sinasabi lang dito in other words, no? Na kapag meron kang gustong gawin, let's say for example, gusto mong ma-manifest, 'di ba? Yung mga dreams ninyo, gusto mong ma-manifest yung inyong mga goals, 'di ba? Hindi yun mangyayari if you are not going to take action. If you are not going to to do something about it, 'di ba? Lagi lang 'yan nasa isip natin, no? Yung mga dreams natin, yung mga desires natin, no? It will stay in our minds lang. Pero kung hindi rin kayo gagalaw, hindi rin kayo magte-take action towards that, hindi rin ninyo yan madadala sa inyong realidad. Kaya yun yung sinasabi dito, na mag-take action kayo. Kasi, once na mag-take action kayo towards manifesting, kung ano man ang gusto ninyong ma-manifest sa buhay ninyo, the universe can see that. No? The universe is watching you at all times. Kaya, kapag nakikitang nagsisikap ka, nagte-take action ka, papadalhan ka ng support,
'Diba? Ila-line up ng universe ang mga tao na kakailanganin ninyo, papadalhan ka ng resources, papadalhan ka ng pera, or kung ano man ang mga kakailanganin ninyo para ma-carry out mo kung ano yung goals ninyo, or kung ano man yung mga dreams ninyo, or kung ano man yung pinagtatrabahuan ninyo, no? Kaya importante sa ngayon, kung meron kayong mga idea, meron kayong mga plano, take action towards that, no? Nang sa gayon, makalapit kayo talaga sa pagmamanifest ng mga bagay na yan. At hindi lang yan nasa isip ninyo. So, let's see kung ano pa. We have endurance. Ayan. So, siguro ang iba naman sa inyo dito focused on yourself, no? So, which is really good. Kasi, maaaring sa ngayon, nagpapaka-healthy kayo. Maaaring healthy regimen din ang ginagawa ng iba sa inyo dito, no? So, which is good. What else? We have enthusiasm. Ayan. So, maganda ang tinatakbo ng mga energies na to kasi, 'di ba, dito you're being encouraged to take action. Tapos, you have that spiritual power to manifesting whatever your heart desires. Tapos, merong enthusiasm, 'di ba? Mag-come together ang mga ito, at siguradong meron at merong mag-unfold sa buhay ninyo na mga kung ano yung mga gusto ninyong mangyari. 'Di ba? Kasi sa pagta-take action nyo na to, no, madadagdagan niya ng enthusiasm, madadagdagan niya ng excitement, ng drive. So, pasasaan ba at magtatagumpay talaga kayo diyan. We have repair. Ayan. So, feeling ko dito sa repair energy na to, this is about relationships, no? Maaring merong mga relationship ang iba sa inyo dito na medyo nasa rough patch, may pinagdadaan ng problema, may sigalot, may mga misunderstanding, so maaring ganun ang ganap. Kaya, you're being invited here to do something about it, to fix it, para ma-repair ito, no? Para kung pwede pang isalba ang relationship, kung ano mang klaseng relationship ito, may magagawa pa rin kayo, no? Sayang naman, 'di ba? We have Ace of Challenges. Ayan, so this is a new beginning energy kasi this is an ace. It's number 1. So, ang iba sa inyo dito siguro, may difficult situation na pinagdadaanan sa ngayon, but you're going to succeed, no, sa paglaban dyan sa problema na yan. Kasi, victory energy din ito sa Ace of Challenges. So, you will be able to come up with a solution dito sa problemang ito at mapagtatagumpayan ninyo ito, no? You will end up victorious, no, sa paglaban sa hamon ng buhay sa sitwasyon na to. At makakatulong dito yung mga new inspiration, new ideas, no, yung mga impormasyon na maaring dumating sa inyo kasi yun ang magiging susi, no, doon sa pag-solve ninyo ng kung ano man ang problema na ito. So, what else? We have 7 of Visions. Ayan. So, dito sa 7 of Visions, opportunities ito na maaaring dumating sa buhay ninyo. Pero mag-iingat kayo, no, before you jump into a conclusion or before you jump into a decision kung alin yung kukunin ninyong option dito, ipag-isipan din po muna ninyong lahat ito, no? Think about it, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawang beses, but try to think about it many times, no? At saka mag-tune in kayo sa inyong intuition. Tune into your intuition para matulungan kayo na mag-decision kayo and matulungan kayo na mapili ninyo kung ano yung best option para sa iyo, no? Kasi maaring kapag dumating yung mga opportunities sa atin, rest assured, no, na lahat ng opportunities na yan is intended para sa iyo, no? Maging 1, 2, o 5, o 7, depende sa inyong sitwasyon. Maaaring sabay-sabay na dumadating ang opportunities, but all of them are meant for you. Pero binibigyan ka lang ng universe ng ng liberty, 'di ba? Ng kalayaang mamili kung alin diyan ang gusto ninyo. Pero kailangan din natin na titignan din natin ang lahat, 'di ba? Kasi maaaring yung isa papasa sa criteria mo, pero yung iba hindi. Maaaring yung isa, yun ang cup of tea mo, yung isa parang
hindi talaga yon ang para sa'yo. Feeling mo hindi yon ang para sa'yo, 'di ba? So ngayon, maaring sabay-sabay dumating or more than one ang dadating na opportunity sa'yo. That's why you really need to look into it, no? And do not rely on whatever it is na nakikita mo lang sa surface, no? You really have to dig deeper into it. You have to do your own research, pag-aralan ninyo, i-google ninyo, at kung ano ang kailangan ninyo para ma-verify ninyo, no? Nang sa gayon, at least you will be at peace, no, na mapipili ninyo ang kung alin man because pinag-aralan ninyo at ni-research ninyo. So, what else? We have the Green Mother. Napakaganda nito, lalo-lalo na pagdating sa money, career, and finances, no? Kasi sa usaping pera, maswerte kayo kasi si Green Mother is a very abundant and prosperous energy. This is also a very nurturing energy. This is a creation energy. Kaya marami siguro ang mga financial opportunities na maaring dumating sa buhay ninyo sa ngayon na maghahatid ng prosperity and abundance sa buhay ninyo. At saka siguro din mapagmahal talaga kayo, mapag-alaga, no? You have so much concern sa mga tao kahit hindi ninyo kaano-ano, 'di ba? Kasi maaring nag-aalaga kayo ng mga anak ninyo, nag-aalaga kayo hands-on, ano, ng pamilya ninyo. Maaari din na you are taking care of your parents or maybe you are taking care of kids and elders siguro sa isang facility kasi baka yun din ang trabaho ninyo, 'di ba? You have that motherly touch, no? You have that motherly love, kumbaga, para sa lahat. At saka maaari din na ngayon, ano, while you are taking care of other people, siguro you are also going to focus on yourself. You're also going to do some kind of self-care naman, regimen para din sa sarili ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.